Hey guys, so let's discuss another ganja habok. So paano naman kung ang i-relay mo this time ay tanong? So last time sinabi ko na yung dagu hada na grammar, gagamitin mo kapag i-relay mo ay statement. So paano kung question na yung i-relay? Ang gagamitin na natin ay yung nyagu hada. So nyagu hada grammar, pwede po yan sa verb, pwede sa adjective, pwede din sa noun. And again, gagamitin mo yan kapag question yung i-relay. Halimbawa, meron akong kausap. Tapos, may lumapit sa akin and tinanong ako, saan ka pupunta? So, yun yung question niya, no? Ngayon, itong kausap ko, hindi niya narinig yung tinanong sa akin. Sabi niya, anong tinanong sa'yo? So, ngayon, sasagutin ko, no? Sasabihin ko na, tinanong niya kung saan ako pupunta. So, paano ko yun sasabihin in Korean using yung nyagu hada? 그가 나 어디 갔냐고 했어요. So that one, pwede po sa written form, pwede din sa conversation. Pero kung gusto mo na mas casual, 그가 나 어디 갔냐고 했어. Minsan wala na din yung 했어, no? 그가 나 어디 갔냐고. Another example. Tinanong ako ng kaibigan ko bakit daw ako late. 친구가 왜 늦었냐고 했어요. Or 친구가 왜 늦었냐고 했어. So, sa'yo tinanong, no? Tapos yung tanong na yon nire-relay mo lang. Tinanong ng kaibigan ko if masarap ba tong pagkain. 친구가 이 음식 맛있냐고 했어요. Or, 친구가 이 음식 맛있냐고 했어. Or, 친구가 이 음식 맛있냐고. Tinanong ng estudyante if doktor ba yung tao na yon. 학생이 저 사람이 의사냐고 했어요. Or minsan yung 했어요, pwede mo ring palitan ng 물어봤어요. Kasi yung muroboda, no, ibig sabihin po din yan is to ask. Again, for questions na gusto mong i-relay, i-report, or i-quote mula sa ibang tao, nyagu hada grammar po ang gagamitin. Now, for detailed explanations, more examples, and yung rules para sa grammar na yan, again, you can check the comment section para sa link natin sa YouTube.